Ang Hacienda Luisita ay may lawak na 6,435 ektarya na matatagpuan sa probinsya ng Tarlac. Dating pag-aari ng mga Espanyol ang lupain, pero dahil sa problemang sanhi ng rebelyon ng Hukbalahap noong 1950s, binenta ng mga Espanyol ang hacienda kay Jose Pepe Cojuangco Sr., ama ni dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino. Bakit kasi ang hirap-hirap ng buhay natin? Oo nga. Pero alam ko, giginhawa din ang buhay natin. Hindi katulad ng ibang mayayaman dyan. Dahil sa lupang sakahan, hindi na kailangan mapahan pa. Oo nga. Yung mga buhay ng mga magulang natin. Ganito, mahirap pa rin. Tsaka tingnan mo yung mga amo natin buwang yaman-yaman nila, ang dami nilang pagkakari. Tapos na yung wala. Oo nga. Makukuha natin ang gusto natin pag tayo nag-aral na mabuti. Sabagay, tama ka dyan. Darating yung tamang panahon na makakainis din tayo sa kahirapan. Sige, tara na. Ito ang Hacienda Luisita, progresibo, sumasabay sa agos ng makabagong panahon. Naghahanda para sa mga planong magpapaunlad sa lupaing kasing laki ng Makati at Pasig na pinagsama. Anak, magpahinga ka muna. Sige po. Alam mo ba ang balita sa Hacienda Luisita? Ano po yun, Nay? Paribahasa may hirap tayo kaya ginaganyan tayo ng mga nagmamay-ari ng lupa. Pinapipili ba naman tayo kung pera o lupa? Pera o lupa? Oo. Pero bahala na yung tatay mo dyan kung anong magiging desisyon niya. Kaya anak, mag-aaral ka. Hayaan nyo, Nay. Hindi po ako nakakalimot. Ay siya, magdadala pa nga pala ako nito. Pupunta lang ako sa tatay mo. Domeng! Domeng! Oh, Magdadala lang ako ng paboritong ulam ni Pekta. sige, mag-ingat na. Bigyan mo lang. Sige. O ano anak, kamusta examen? Makapasa kaya? Sa awa ng Diyos si Tay. Pagpasensyahan nyo na makakayanan ng inyong kaisa-isang anak. Bakit? Nakatop notcher ako. At tumanda kayo. Siguradong sasabitan niyo ako ni Inay ng medalya. Yabang naman ang anak ko. Manang-mana sa ama mo ha. Ay naman, atin-atin lang. Alam mo ba anak, napakabait talaga ng Diyos sa atin. Unang-una, makapagtapos ka na ng high school. Tapos ako, umasenso sa trabaho. Pag umasenso ka, tataas ang sahod mo. Sa totoo lang, Tay, seriously, kung igagapang nyo lang na Inay ang aking pag-aaral, ambisyon kong maging abogado. Iba na yung may alam sa batas, para kahit pa paano, balang araw, may paglaban natin ng lupain na inaakin ng gobyerno. Ayan. Patuloy mo ng pag-aaral mo. Sige, Tay. Noong October 1989, pumirma sa Memorandum of Agreement tungkol sa Stock Distribution Option or SDO ang TADECO, Hacienda Luisita Incorporated at ang mga magsasaka. Ngunit sa halip na lupa ang matanggap ng mga magsasaka, isang kapirasong papel lang ang kanilang natanggap.
papel na nagsasabing sila ay stockholder na ng Hacienda Luisita. Sinasabi nilang trabaho pagdating ng Kabyaw, ano lang, isang araw, isang linggo. Tapos sasahod yung mga tao, 950. Sa ngayon, mahirap talaga. Lalo na nagkakasat yung mga anak ko. Gusto namin pagamot sa labas, wala namin ng pera. Sa loob ng mag-apon, 2 beses kaming kumain. Alam mo ba, bumili na naman si Roxanne ng bagong shop. Ang haba! Uy, mga mare! Oo, talaga! Ano naman pagkain dito? Gusto niyo tingnan mo yun? Mukhang mabango yan ha! Oo naman! Ito niya, Oo iba na naman, talaga oo, pag mayaman. Siyempre. May naku! Ikaw na nga. Pare, saan si pare? Ayos naman siya. Nandun, nagtatrabaho sa Hacienda para kumita ng Susi pera. pa si pare, ang galing niya. Idol ko talaga yun. Oo nga eh. Ayan yung naririnig ko na may nabili na naman siyang bago. Oo nga, nung isang linggo lang. Yaman-yaman. Magkano bili niyo doon? Eh, huwag mo nang tanongin, Mare. Malaki na nakuha namin sa Sus loob. naman, ikaw talaga. Oo, ganun talaga yun, Mare. Talaga ni pare. Pwede ba namin malaman kung magkano ang nakuha mo sa pagbibili ng lupa inyo? Huwag mo na alamin. Basta marami talaga ako nakuha doon. Ayun. Kaya nakabili kami ng... Okay na nga, Mari. Ikaw na nga kang Maya. Oo naman. Siyempre. Salamat dito sa dala mo, ma'am. Oo. No, naubos na namin kasi yun nalalagay. Di ba naman niya? Akala mong yayaman. Kunti lang nakapabili ng... Ano, naiingit ka na naman sa mga yan? Naiinggit. Kita mo naman sila, ang dami-dami nilang nabibili. Ikaw, wala kang nabibili. Pagsali-sali ka pa kasi sa union na yan eh. Ayaw mo pa ba sa buhay na to? Lagi mo nagtatrabaho, may nakakain naman tayo. Pero umaasenso ba tayo? Di ba? Hindi naman. Ang importante, nabubuhay tayo ng ayos. Nabubuhay ng ayos. Ang hirap-hirap nga natin nabubuhay tayo ng ayos. Kita mo naman sila. Kaya naman ako sumali sa union, para ipaglaban ng mga karapatan namin mga magsasaka. Pero yung paglalaban mo ba, alam mo namang hindi natin sila kaya. Sa isang araw ay sumasahod ng 164 pesos at 50 centavos ang isang magsasaka, kung saan ang matitira ay 9 pesos at 50 centavos kapag binawasan na ng mga kaltas at utang. Parang sinesentensyahan na ng unti-unting kamatayan ang mga magsasaka. Kaya parin Sherwin, bilang presidente ng ating union, umaksyon ka. Hindi ka umaksyon. Sino may sabi sa iyo? Kami! Puro ka dakdak. Ipaglaban mo ating karapatan para saan ba yung kuliklik bargain? Anong kuliglig? Baka collective. Kuliklik? Gano'n rin yun. Kasi, ang hindi membro ng union ay hindi makapagtrabaho sa asyenda. O di ba? Tama, at yung para sa atin ay dapat mapupunta para sa atin. Aba, nandiyan na pala nga ako mga sindero. Wala talaga pare yung umasenso. Papasyal-pasyal na lang. Pumunta kami sa kamag-anak namin. At ikaw naman pare, mukha kasama ka na sa taksil sa union na. Dahil naman sa ganun pare, ang sa ika nga ay kunin ang gusto at itapon ang ayaw. Ayaw! Pare, kinukumbita kita. Pare, kinukumbita ka namin para sumama sa laad namin. Ayaw nga ng mga tropa ko. Ikaw kinukumbita ko, inumin mo to. Hindi pare, ako na lang iinom. Eh, hindi naman ikaw eh. Ito nga eh. Inumin mo hindi. Hindi ako uminom. Hindi ako na lang iinom. Gusto mo ibuhos ko to sa'yo? Pare! Pabili po. Ano yun? Mantika po. Di ba antay ka? Hindi naman po. Hindi ako nagbebenta ng taxi sa union. Ay, naku, hindi. Time yung sa mong bintana. Awa na po.
Tagal na ako rito, wala ko rin nakikita sa trabaho. Mahirap talaga. 29 years. Wala pa rin. Talagang masakit. Naramdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung saan akong kukuhang pagkain yung mga bata. Yun lang, ganun sa kumukuha na lang kahoy sa bukid na lang. Parang nalalanta na kami. Lalo na ngayon, kung hindi magtinda ng mangga yung anak ko, wala kang pambili ng kalahating bigas. Mga kapatid, dinaramdam ko na tinanggahan nila ang ating kahilingan. Ito sa kadahilan ng kapag pumanig siya, malalagay siya sa alangan. Pag pumanig siya sa mga komunista, tiyak na magagalit tayo lahat. Kapag pumanig siya sa atin, maraming komunista ang magagalit sa kanya. Aba, pambihira naman yung gobernador natin. Hindi naman natin hinahiling na pumanig siya sa atin o sa inyo. Kundi yung mamagitan siya sa atin. Kung alin ang makatarungan, yun ang panigan niya. At kung tutuusin, ay napakalaki na magagawa niya sapagkat isa sa may karapatan sa hasyenda ay ang kanyang asawa. Sandali lang mga kapatid. Pinababatid ko sa inyong lahat na karamay natin ang tagapamahalang pangkahalatan sa pagpapahirap at pagigipit na ginawa sa inyo sa asyenda. Lahat tayo magpigil. And right now, iwasan natin ang karasan at ilagak natin pagtitiwala. Oo, tama. Tama talaga yun. Oo, tama talaga. Of jurisdiction ay isang order na ini-issue ng DOL Secretary sa isang labor dispute na sa kanyang opinion ay nagka-apekto sa isang industries na indispensable to national interest na sinasabi. Pwede niyang i-issue ito para pigilin yung pinaplano pa lang na welga o kaya kung meron ng welga o lockout, titigil niya sa pamamagitan ng Assumption of Jurisdiction Order. Nagbibigay din ito ng pahintulot sa kanya na gamitan ng dahas ang lahat ng mga welga at saka mga concerted actions. Ang mga sinasagasaan na karapatan ng mga manggagawa doon sa kapangyarihan ng DOL Secretary sa pag-issue ng AJ ay ang sumusunod. One, yung karapatan nila na magwelga, yung karapatan nila na ng due process, at saka yung karapatan nila na magkaroon ng freedom to assemble. At saka nagiging policy na ng Department of Labor na halos lahat ng mga labor disputes, pakikialaman niya, lumalabas every time na mag-issue siya ng Assumption of Jurisdiction Order, makikita mo kaagad na yung pangil ng Estado na kontra manggagawa at para lang sa mga mayayaman at para lang sa kapital yung gobyerno. Tayo'y manalangin. O Diyos ng kasaysayan, Diyos na nakikipagdigma, kami ay naririto ngayon upang hilingin sa iyo ang lakas at tibay ng loob upang aming maharap ang anumang sakuna na aming maaring danasin.
pulis at militar sa determinasyon ng mga manggagawa, manggagawang bukid at mamamayang matatag na naninindigan sa kanilang picket line. Subalit sa desperasyon ng mga kuwangko at mga kasapakat na pulis at militar na buwagi ng picket line, ito ang sumunod na pangyayari. Malakas ang kanyang larawan, pagtindig matatag, prinsipyo'y ipinaglalaban. Dakila ang iyong mitihir, palayain ang buong puri, hukbong mapagpalaya ang taguri sa iyo. Sa produksyon ng Asukal at Tubo, sila ay magkahiwalay. Subalit iisang lupa ang sa kanila'y mahigpit na nag-uugnay. Sila ang mga manggagawa ng Central Azucarera de Tarlac at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Hangad ay pagbabagot, kalayaan, manggagawa. Magsasaka